Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Rene J. Nerona. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ipinamalas ng Metro Vegan Lady Cups ang diwa ng pagbibigayan ngayong Kapaskuhan matapos nilang personal na bisitahin at bigyan ng pamaskong tulong ang kanilang mga benepisyaryo sa Barangay Rawis, Vegan City noong Disyembre 20, 2025. Ang aktibidad ay sinagawa ng mga babaeng pulis muna sa Vegan City Police Station, Bantay Municipal Police Station, San Vicente Municipal Police Station, Kawayan Municipal Police Station at Santa Catalina Municipal Police Station. Kabilang sa mga benepisyaryong binisita ay sina Rizalin Ato, Mark Ato at ang kanilang magulang na si Erlinda Ato na dating mga benepisyaryo ng programang Pabahay ng Pulis. Sa nasabing pagbisita, personal na iniabot ng Metro Vegan Lady Cups ang mga inihandang Noche Buena packages at iba pang pangunahing pangangailangan. Layunin ng aktibidad na magbigay ng saya at pag-asa ngayong Pasko, kasabay ng pagpapatibay ng malasakit ng kapulisan sa komunidad. Ayon sa Metro Vegan Lady Cups, ang naturang gawain ay bahagi ng kanilang patuloy na adhikain na maghatid ng makatao at mapagmalasakit na serbisyo publiko at patibayin ang ugnayan ng pulisya at ng mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nakumpiska ng Cebu City PNP ang higit 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu mula sa newly identified na high-value individual na suspect sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Belgium Street, Barangay Suba, Cebu City noong 19 ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Gian Carlo M. Reyes, officer in charge ng Police Station 6 Cebu City Police Office, bandang alas 5:15 ng umaga nang ikinasa ng kapulisan ang buy-bust operation na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect na si alias Suyaon, 24 anyos, na residente ng sitio San Roque, Barangay Lorega, Cebu City. Nasabat mula sa HVI na suspect ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 150 grams at 1,020,000 pesos standard drug price, buy-bust money at brown belt bag. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 6 CCPO ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyong ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na droga. Patuloy rin ang pagpag-ugnayan ng Cebu City Police Office sa ilalim ng PRO 7 sa pamumuno ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director sa komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa syudad at walang tigil na operasyon laban sa iligal na droga. Ako po si Police Colonel George B. Ilanan, Officer in Charge, Cebu City Police Office. Maraming salamat po. Mula dito sa Cebu City, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas,
tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang operasyon ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, katuwang ang Zamboanga City Police Station 9, Zamboanga City Police Station 11 at TSCRMFB 9 sa Valeria Street, Barangay Zone 2, Zamboanga City nito lamang 19 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Aying, 32 anyos at residente ng KM23 Barangay La Paz, Zamboanga City. Naging matagumpay ang ikinasang operasyon ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape ng Article 266A Paragraph 11 in relation to Article 266B of RPC as amended by RA 8353 at RA 11648 sa ilalim ng criminal case number 57956 na inihain ni Honorable Peter V. Aisma, Presiding Judge, 9th Judicial Region, Branch 15, Zamboanga City noong December 9, 2025. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng ZCPS 11 ang suspect para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpang tungkulin na huli ng mga taong tiwalag sa batas, mapanatiling ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siyam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na ipinagkaloob at ipinag-install ng Revitalized Police sa Barangay Team Igbaras ang dalawang material recovery facilities sa Barangay Indaluyan, Igbaras, Iloilo. Nito lamang 20 ng Disyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Captain Danilo L. Noca, team leader ng RPSB Team Igbaras, ang aktibidad katuwang ng LGU Igbaras sa pamamagitan ng General Services Office. Formal naman tinanggap ang mga MRF ng mga opisyal ng barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Honorable Carlito Eclar. Layunin ng proyekto na mapabuti ang solid waste management sa barangay sa pamamagitan ng tamang paghihiwalay ng basura bilang suporta sa kalinisan, kaligtasan at pangangalaga sa kapaligiran. Ang mga MRFs ay ganap ng operational at handa ng gamitin ng komunidad. Patuloy na pinatutunayan ng RPSB Team Igbaras ang tapat na serbisyo at malasakit nito sa komunidad sa pagsusulong ng kaligtasan, kaayusan at pagmatagalang kaunlaran sa pamayanan, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Western Visayas, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Ninette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isinagawa ng Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company ang kanilang taunang pamaskuhang handog 2025 bilang bahagi ng Project Tribo nito lamang Disyembre 15 sa Labo, Camarines Norte. Ang aktibidad ay inilaan para sa mga kabataang kabilang sa Manidi Tribe at kanilang mga magulang. Pinangunahan nito ni Police Major Paulo B. Benito, Acting Force Commander katuwang RPSB teams at iba't ibang stakeholders. Namahagi ng food packs, school supplies, laruan at pagkain habang nagbigay rin ng kasiyahan ang mga palaro at iba pang programa para sa mga bata. Ang Pamaskong Handog 2025 ay patunay ng patuloy na malasakit ng Camarines Norte 2nd PMFC sa komunidad at ng diwa ng tunay na Pasko, pag-asa at pagmamahal para sa lahat. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Son, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pitong individual lang naaresto sa pinagsanib na puwersa ng Police Intelligence Unit ng Bulacan Police Provincial Office, Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company at Santa Maria Municipal Police Station matapos maaktuhang nagsasagawa ng iligal na paggawa ng paputok sa Sitio Sulucan Perez, Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Razel Dennis Iriboriano, hepe ng Provincial Intelligence Unit, ang mga sospek na sina alias Peter, si Hila, Jeff Nold, Ann,
Mary at Lynn, nasamsam mula sa lugar ng operasyon ang iba't ibang uri ng iligal na ginagawang paputok, kabilang ang mga tinatawag na 5-star, gayon din ang mga kagamitan na ginagamit sa paggawa nito. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 20,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang paputok at materyales. Ang mga naarestong individual ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7183 o Illegal Manufacture of Firecrackers and Pyrotechnic Devices. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, patuloy ang mas pinaigting na operasyon ng kapulisan laban sa iligal na paggawa at pagbebenta ng paputok bilang bahagi ng paghahanda para sa ligtas at maayos na pagdiriwang ng nalalapit na bagong taon. Hindi titigil ang Bulacan PNP sa pagsugpo sa mga iligal na aktibidad na naglalagay sa panganib sa buhay at kaligtasan ng ating mga kababayan. Pahayag ni Picol Garciliano. Patuloy naman ang paalala ng pulisya sa publiko na iwasan ang paggamit ng iligal na paputok at makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Divilacan Isabela, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang isang serbisyo caravan na naglalayong maghatid ng mahalagang serbisyong pampamayanan sa mga residente ng bayan noong ika-20 ng Disyembre nitong taon. Binigyang diin ang aktibidad sa aktibong presensya at partisipasyon ng mga opisyal at kinatawan ng mga kasaping ahensya at kabilang sa mga dumalo si Police Major Teresito C. Kalimpusan Jr., hepe ng pulisya ng Divilacan na nagpaabot ng buong suporta ng Philippine National Police sa mga programang naglalayong maghatid ng serbisyong pangkomunidad, magpatibay ng kapayapaan at kaayusan at tumugon sa mga ugat ng insurhensiya sa lugar. Nagbigay ang serbisyo karaban ng iba't ibang tulong at serbisyo, kabilang ang medical mission, pamamahagi ng mga kagamitang pambukid at pamamahagi ng mga punla na may layuning mapabuti ang kalusugan, kabuhayan at pangkalahatang kapakanan ng mga lokal na residente. Ang inisyatibong ito ay sumasalamin sa pinag-isang pagsisikap ng pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagsusulong ng pammatagalang kaunlaran, pagtataguyod ng mabuting pamamahala at pagtiyak sa kapakanan ng komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan ng lahat ng stakeholder, layunin ng programa na bigyan kapangyarihan ang mga barangay, palakasin ang partisipasyon ng komunidad at isulong ang bisyon ng isang ligtas, maunlad at mapayapang Divilacan Isabela na malaya sa insurhensiya. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Naigting ng Philippine National Police, Coast Guard at Philippine Ports Authority ang seguridad sa lahat ng transport hubs para sa holiday season, lalo na sa mga pantalan kung saan inaasahang 4.6 milyong pasahero ang lilipat mula Disyembre 15 hanggang January 5. Iniutos ni PPA General Manager J. Daniel Santiago ang pagkansela ng leave ng mga frontline personnel, habang 3,000 port police at iba pang otoridad ang naka-heightened alert. Handang tugunan ang emergency sa pantalan sa pamamagitan ng food packs, tubig at medical assistance, at inabisuhan ng shipping lines na magdagdag ng biyahe upang maiwasan ang siksikan. Kasabay nito, iniutos ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mas maayos na deployment ng higit 100,000 na pulis sa pantalan, airports, bus terminals at pangunahing kalsada upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan. Hinimok naman ng publiko na magplano ng maaga, sumunod sa alituntunin at makipagtulungan sa mga otoridad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP
Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Rene J. Nerona. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.